Ang buhay sa gitna ng pandemya, mga iba't ibang kulay ng buhay at emosyon ng ating matutunghayan na kapupulutan ng gintong aral sa buhay. Isang kwentong hango sa tunay na pangyayari na isinulat. Ating saksiyan ng kwento ng isang pamilya na sinubok ng tadhana at katatagan sa buhay na kahit anong problema ang dumating ay kakayanin basta't sama-sama at hindi nawawala ng pag-asa. Balita ko dumadami ng cases ng COVID-19 sa UK, ah. Di ba doon nagtatrabaho mama mo? Oo nga eh. Ilang araw hindi na kami nag-uusap ni Mama dahil busy siya sa pagtatrabaho. Ay, siguro hirap na hirap siya doon, kaya kakamusahin namin siya ni Kuya mamaya. Ganun ba? Sige, sasama ko siya sa premiers ko. By the way, kamusta yung online classes mo? Nahihirapan ka ba? Nako, sobrang hirap. Hindi ko masundan ang mga itinuturong lesson. Kaya nga minsan nawawalan pa ng connection. Sana matapos na tong pandemya na to, para hindi na tayo mahihirapan sa pag-aaral. By the way, uwi na ako dahil tatawagan namin ni Kuya si Mama mamaya. Sige, ingat ka. Ingat, bye! Bye-bye. Hi Kuya, kumusta? Uy, diyan ka na pala. Halika, tawagan natin si Mama. Sigurado, miss na tayo. Sige Kuya, tawagin natin si Mama para makamustahan siya. Sabi ng kaibigan ko, ang dami daw COVID cases sa UK. Kaya nga, tara, kamusta natin si Mama. Tawagan na natin si Mama. Hello mga anak, kamusta na kayo dyan? Kumakain ba kayo ng maayos? Baka pinapabayaan yung mga sarili niyo, ha? Hi, Ma! Nako, hindi po. Malakas nga pong kumain to si Bunso eh. Kayo po ba? Kumakain po ba kayo sa tamang oras dyan? Okay lang ako, nak. Nahihirapan lang ako dito simula yung dumami ng cases ng COVID. Nakakatakot lumabas dahil hindi mo alam kung ang taong nakakasalamuha mo ay merong COVID. Oo nga pala, Mama. Kailan po ang papadala ng pera? Kailangan na po kasi namin ni Bunso dahil nabusan na stock sa bahay. Alam mga anak, pasensya na kayo ha. Hirap makalabas si mama dito eh. Baka sa katapusan ako magpapadala dyan. Ah, ganun po ba? Sorry mga anak, mahirap talaga sitwasyon dito. Sarado mga bangko ngayon eh. Sana maintindihan nyo ha. Okay lang po, Mama. Gawin na lang po namin ng paraan. No worries Mama, basta alagaan niyo po ang sarili niyo po dyan ha. Kayo rin mga anak, miss na kayo ni mama. Huwag niyo papabayaan sarili niyo ha. Ikaw kuya, alagaan at gabayan mo yan si Bunso. Sige na mga anak, magtatrabaho na si mama. Nawala ng pagod ko dahil nakausap ko kayo. I love you mga anak ko. Miss ka na rin po namin, Mama. Ingat po kayo dyan, ha. I love you to po, Ma. Uy, dyan. Kausapin natin si Mama. Si nanay umiyak na. Huwag na po kayo umiyak, mama. Okay naman po kami dito. At lagi po namin kayo pinagdalsal po. Mahal na mahal po namin kayo po. Babay na po. Bayan, ba nangyayari sa mundo? Di na mapagpadala si Mama. Kuya, baka pwede naman tayo mangutang kay Kuya Ron. Bayaran natin pag nakapagdala na si mama. Sige, wala nang tayong choice kung di mangutang. Diyan lang kayo, ha. Puntahan ko lang si Kuya Ron. Kuya Ron! Uy! Kuya Ron, baka pwede pong makautang. Hindi po kasi napagpadala si Mama, eh. Ano ba yan? Utang na naman. Hindi nyo pa nga nababayaran yung utang yung nakaraang buwan eh. Hindi, Kuya Ron. Kapos kasi kami ngayon. Promise, pag nagkatrabaho na ako, babayaran ko kagad. Sige na nga. O eto. Thank you, Kuya Ron. Maraming salamat po, ah. Pasensya ka na po talaga. Dahil sa hirap na pinagdadaanan dulot ng pandemya, naubos ang kanilang natirang ipon na pera kaya sila ay nangungutang na lamang para makakain. Yan! Christine! Hindi na kayo dito. Kain na tayo. Umupo na kayong dalawa dyan. Pasensya na kayo kung sardinas sa yung diskartehan ko ngayon, ha. Sana maintindihan nyo. Ano ba yan? Sardinas naman? Walang katapos ang sardinas, paulit-ulit? Ikaw, Christine, dapat matuto kang kumain kung nga sa lamesa. Alam mo ba pinag-iapan niya ni Kuya para lang tayo magkakain? Kasi paulit-ulit naman eh. Sardinas kahapon, sardinas ngayon, at for sure sardinas bukas. Hindi naman tayo ganto dati. Bakit nagaganto tayo? Nasaan ba sila papa? Nasaan ba sila mama? Hindi man lang sila makapagdala ng pera. Paano ba yung pag-aaral ko? Minsan hindi na ako makapasok, minsan hindi na ako makapasa dahil dahil putol-putol ang internet natin, dahil hindi man lang tayo makapag-load. Parang mas gusto ko na lang magtigil ng pag-aaral kasi total yan din lang ang bagsak ko eh. Tumigil nga kayong dalawa. Umupo nga kayo. Rumispeto kayo kung ano yung nasa pagkainan.
Ikaw, Christine, naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Pero sana naman maintindihan nyo kung ano yung lagay ni nanay ngayon. Hayaan nyo, maghahanap ako ng trabaho para lang mabigay ko yung pangangailangan nyo. Sa gitna ng pandemya, dapat maging maparaan upang masolusyonan ang ibang suliranin. Ano kayang diskarte o estratehiya ang kanilang gagawin? Paano na kami nito ng mga kapatid ko? Halos wala na kayong makain araw-araw. Kailangan ko na maghanap ng trabaho para kumita ng pera. Ay, tawagan ko nga si Vince. Baka may alam siya. Uy, si Romel tumatawag oh. Uy, tol, kamusta? Okay ka lang naman dyan? Ano kasi tol kapos kami ngayon. Hindi na mapadala si mama. Wala akong pera ngayon. Kailangan ko maghanap ng trabaho. Baka meron ka dyan. Para matususan ko na rin mga kapatid ko. Wala talaga akong pera ngayon, tol. Kaya kailangan kong trabaho. Baka meron ka dyan. May sabit mo ako dyan. Ala, sorry, wala. Nagsara na rin yung business na pinagtatrabuhan ko. Nalugi sila. Dahil sa mababang kita at saka sa pandemya. Pero, pre, may kilala ako na nagtatrabaho siya online. Alam mo yon, sabi nila, napakadali lang daw ng kita doon. Kailangan lang daw talaga masipag ka at saka may tiyaga ka. Ay talaga ba, tol? Baka pwede mo makisabit dyan. Malaking tulong na rin sa akin yan. Kailangan ko ng trabaho ngayon Sige par, baka tomorrow start na tayo. Bye-bye. Sa hirap at ginhawa, walang inisip ang nakakatandang kapatid na si Romel, kundi ang mairaos ang kanyang dalawang kapatid sa pinagdadaan ng kahirapan sa gitna ng pandemya. Uy, tol! Uy, tol, diyan ka na pala. Ano, ready ka na ba sa trabaho ang papasukan mo? Oo naman, tol. Gagawin ko lahat para sa mga kapatid ko. Sige, tol. Nagsimula nang magtrabaho si Romel sa pagtitinda ng damit through online at makalipas ng ilang araw. Uy, tol, Uy, kamusta ka tol. naman dyan? Ito, okay lang. Nakakapagod. Pero kaya-kaya naman. Kaya mo yan, tol, basta masipag at may tiyaga ka. Siyak, nakikita ka sa trabaho yan. Kaya nga tol, mas lalo ko pa sinisipagan para mabayaran ko ni utang namin ng mga kapatid ko. Sige, tol, good luck. Ilang buwan ang nakalipas at nagkaroon ng magandang trabaho si Romel. Unti-unti niya na ring nababayaran ang mga utang nila. Pati mga gastusin nila sa bahay ay napapagkasya niya na sa kanyang sahod. Ang kanyang pinapasukan ay patok na patok sa karamihan. Tuwang-tuwa si Romel dahil sa pag-asang binigay sa kanya ng Panginoon na tama ang kanyang naging desisyon. Malaki ang epekto sa pamumuhay ng pandemyang COVID-19. Maraming tao ang nahaharap sa malubhang kahirapang pampinansyal sa dulot ng pandemyang COVID-19. Tuan, action! Subalit, kung makakaisip ng strategiya sa kinakaharap na pandemya ay sama-samang malalagpasan ang lahat ng pagsubok. Ang kasalukuyang pandaigdigang pandemya ay nagdulot ng stress sa maraming tao. Kasama na rito ang mga magulang at tagapangalaga ng mga bata na sa kasalukuyan ay nasa tahanan lamang. Ito ay karaniwang dinaranas ng nakakarami. Tandaang hindi ka nag